Ayun, magandang hapon mga kababayan. At mula dito sa Quirino, Roxas Boulevard, corner ng Roxas Boulevard, tayo po ay mag-cop up ng ating content for today's video mga kababayan. Dadaanan nga natin itong mga obstruction, kung anong meron dito na obstruction. So ngayon nakikita natin dito ang full force na kasama ng MTPB ng ating lungsod ng Maynila. Ayan, at nagmamando ng traffic itong mga nakaputi like question dito sa mga taga MMDA. Ayan, at kahatak sila ng tinatawag na trapiko mga kababayan ko. Ayan, shoutout sa iyo mga kababayan. Ayan o, mga MTPB officers natin patuloy na nagmamando ng trapiko dito. Yan, at tayo po mga kababayan dito ay mag-observe tayo sa gilid-gilid dahil titignan natin itong balitang kalye natin for today's video. Nasasakupan po ito ng ating chairwoman ng 720 ng Barangay Zone 78, si Ma'am Erica Platon, no, kababayan. At kitang-kita din po itong kagagawan ng mga hindi ka nais-nais dito, ay vandalismo. Likewise sa mga halaman ng PDO ay naglalaguan dito, no, sa may Quirino Avenue, corner po siya ng Roxas Boulevard. Tuloy tayo mga kababayan dito sa ating gagawing video. Yan, si ate nagwawalis nandoon. At tutuloy tayo dito sa may hospital ng Maynila. Shout out sir, good afternoon. Good afternoon bossing. Tuloy-tuloy tayo dito, kukop up tayo kung ano makita natin. Reported po yan dito sa ating mumunting channel na KTV Pilipinas. Ayan, na traffic si kuya, kagaya nyan, pedestrian lane. Sabi ni Yorme, once na pumasok ka ng Vito Cruz, mga kababayan ko, bawal na, no, sa pedestrian. Ayan, yung ating pinapa-implement sa lungsod ng Maynila na pag-aalaga ng trapiko. Ayan, sa mga driver natin dyan, igalang natin ang pedestrian lane dahil number 1 po yan na panukala ngayon sa lungsod ng Maynila. Mabayan ko yung igalang ang trapiko. Ayan, and dito kapansin-pansin natin, no, mga kababayan, na may basura sa part na to. Ito yung ipinangako ng nagdaang administrasyon na kung saan ay inilagay pa nila dito yung malaking tarpaulin nila, kasama yung tarpaulin ni Congressman, pangalan nito Romualdez. Yan, dito di umano yung ipapatayo na cancer center mga kababayan. Dito yan sa lugar na yan na napapakura. Kapansin-pansin natin na wala na po, no, yung tarpaulin, kasi as per dun sa ating analisa mga kababayan ko, di umano ay nakikipag-ugnayan ang local government sa mga congressman dati na ipagamit yung mga ari-arian ng lungsod ng Maynila na wala silang agreement, yung MOU, Mutual of Understanding, di umano. Yun yung nabanggit ni Yorme sa kanyang inaugural speech nung nagdaang pag-upo niya as mayor ulit ng lungsod ng Maynila. Ayan, oh, nandyan pa yung damage ng yero. So ito yung clip, papakita natin yung clip, yung screenshot. Yan, at yan mga kababayan, dahil di umano may ipapatayo dito na Amnes Horizon Builder General Contractor Development. Ayan, yung tinatawag na Multipurpose Facilities Construction Facilitatement of Hospital ng Maynila. Nabago. Ambulance wise, yan. Structure, multipurpose facilities, construction of cancer treatment building at hospital ng Maynila. Yan yung nakasaad mga kababayan sa proyekto na di umano ay pinagplanuhan, plano ng congressman ng Distrito 5. Cancer Patient Hospital. Obstruction wise, si kuya nasiraan, gumagawa ng e-bike dito, may bata pa sa taas, so baka malaglag ka dyan. Nasiraan yata si kuya mga kababayan.
Tapat na tayo ng Hospital ng Maynila. Sa kabila meron din pa rin doon yung nagtitinda-tinda sa kabila, no? Yan, tapat na tayo ng Hospital ng Maynila. And yan, dyan sa part na yan, di umano yung nag-groundbreaking sila, no, para dun sa papatayo na hospital. Nung kasagsagan ng eleksyon, mga kababayan, nakita natin nag-groundbreaking sila dyan, pero hanggang ngayon bakod lang talaga ang ating namamataan. Tuloy tayo dito, mga kababayan. Traffic advisory, luma na rin. And may namamataan tayo dito na isang proyekto, itong repair and renovation ng OPD complex, auxiliary services at the hospital ng Maynila Medical Center. Ayan po sa cluster 1. Ayan po yung mga kababayan. Okay, proceed with. Gate tayo ng OPD ng lumang hospital ng Maynila. Dito po yan sa lumang hospital ng Maynila, mga kababayan. Hi, shout out. And ayan, ito nga po mga kababayan ko, no, nagkakahalaga ng 19 million. Galing po yan ng DEPW Manila. Ating mga pakakaabangan na proyekto sa ating lungsod. Yun, shout out sa mga taga MTPB. MTPB, basura nakasako, okay, pero yung mga parking, illegal parking nasa gilid. At yung MTPB officer natin na nagkakandak din ng traffic dyan. So proceed na po tayo dito sa harapan ng bagong hospital ng Maynila. May huli ang MTPB. Yan, may parking pang obstruction dito, Yorme. Bisikleta. Yan, meron naman ng sako dito nalagay ng basura, pero ayan, may mga tago-tago pa dito. Checking. Observe natin tong MTPB na to. Mga basura dito, mga kababayan. Yan, mga upos-upos ng pinag-inuman ng tubig, sigarilyo, motor na nakaparada sa gilid ng Quirino Avenue. Parking dito sa may Manila ay Mabini Plaza. Obstruction ng mga tricycle. Yan, may parking pa dito, mga kababayan. Biyak-biyak na rin pala tong dito. Mabini Plaza sa tabi ng bagong hospital ng Maynila. Malinis. Ang hindi malinis yung mga tricycle na nakaparada dito. Yan, at may nagtitinda din. Ginawang sampayan pa to, mga kababayan. Tuloy tayo dito sa ito yung bagong pailaw na ginawa nila pala dito sa hospital ng Maynila, mga kababayan. So maliwanag na namang muli. Nilagyan na naman ng bagong pailaw dito. Yan, sa likod ng Manila Zoo, mga kababayan. Simula doon may ilaw na rin. Likod ng Manila Zoo, yan, pinailaw yan dito sa gilid ng Manila Zoo. Pero grabe, ginawa niyang parking lot yung gilid ng Manila Zoo na yan, At yan, PhilHealth Emergency. Yan, hospital na Maynila dati hindi hindi makita, maitim na, madilim. Pero ito, mga kababayan, nakita na natin. May ilaw na rin itong logo ng bagong hospital ng Maynila. Ito yung pinakita nila, Yorme, nung nakaraan. Dito yan, nung pagpunta nila, mga kababayan, nung dinalaw nila itong hospital ng Maynila. At nakikita naman natin yung kagandahan ng bagong hospital ng Maynila logo. Yan, mga live na to, mga kababayan. At ito yung ipinakita nung nakaraan na nilinis. At nagugas ng kamay dyan si Yorme, mga kababayan.
Ayan, tuloy-tuloy tayo dito mga kapatid. At yan ang nakikita natin, no? Mukhang nagiging legal talaga itong mga tinda-tindahan dito sa harapan ng ospital ng Maynila, no? Yan, tuloy tayo dito mga kababayan ko. Tingnan pa natin sa bandaron. At traffic ang mabini. Ito, ang ganda oh, sa gabi oh, mga kapatid oh. May focus natin yan, dun tayo mamaya makuha natin itong mga bagong pailaw dito sa hospital ng Maynila na to, dahil hindi na natin to nakita nung nung kailan mamahani, no, nung nagdaang administrasyon. Hindi na siya gaanong umilaw, pero ngayon ibinalik na naman mga kababayan ko. Maganda po yan sa ating mga kababayan na dumadalaw dito. At itong ilaw na to binuhay nilang muli sa may Manila Zoo. Ako sa busina. Shoutout sa iyo dyan, Lionel. O sa mga taga Lionel, shoutout to. Ayan o. Ayan ang mga magigiting natin na Lionel. Pero mga kababayan, nakabase po sila sa Pasay. Ang Pasay, Parañaque, Manila, Lionel po ang kumukuha. Yan. Ng basura. O. Uy, Presinto 9. Nakaparada siya dito sa gilid. At dito din ang palabas papunta ng Roas Boulevard, yan may obstruction din mga kababayan. At malinis ang estero. Ay, meron pala doon. Yun. May obstruction din dyan. Tuloy tayo dito. At eto naman yung papasok galing ng Roas Boulevard. Ayan. Obstruction din. Meron din dito. Basura wise, meron din. Ginawang paradahan dito sa gilid ng Bangko Sentral. Sa 9, ayan, Presinto 9, naan dito sa tapat ng Bangko Sentral, mga kababayan ko. Tuloy tayo dito at pabalik lang, no, mga kababayan. Ayan, sa part na to makikita na natin tong kabuuan ng hospital ng Maynila. Ito yung parking. Yan, at ito yung view na kung saan pinuntahan nila Yorme nang umuulan, no? At ipinakita kay Yorme itong muling sindi ng ilaw kabilaan, yan, hospital ng Maynila. Pati itong gilid na to, nakaka-discourage lang talaga dito yung naharangan ng nagtitinda. Ayos, maganda na, malinis mga kapatid. At hindi na natin nakikita yan. Ngayon ayos na naman siya. Bumabalik na naman. Bumalik sa sigla ang lungsod ng Maynila. Ayan o, ganda sa camera mga kababayan. Ito yung tinatawag ni Yorme na anong tawag doon sa umiilaw-ilaw na hayop na yun, kumukuti-kuti-tap. Ayan, local purchase, hindi galing sa ibang bansa na klase ng ilaw. At yan ang nagugustuhan natin, lalong lalo na mga kababayan ko, kung maasikaso na at magkaroon na ng pondo, no, maasikaso yun dito sa Roas Boulevard, maibalik yung magandang itsura ng Roas Boulevard. Dahil madaming may hiling na ibalik yung tipong tsura ng Roas Boulevard na kaaya-aya sa mga turista sa bansang Pilipinas. Yan, dadami yung mga turista mga kababayan. So yan, we don't know lang kung allowed talaga magparking dito sa Mabini na to, no? Kasi as per nung sila Yorme yun nandito, wala tayong gaanong nakitang mga obstruction. Pero as dito, based sa ating video mga kababayan, ay kayo na po ang humusga, no? Kasi minsan ang daga ay lumalabas pag wala na yung pusa, di ba? Tayo naman ika nga kung ano yung mahuli ng camera, ay yun na yun mga kababayan ko. Mahirap dumaan sa sidewalk, may nakabalandrang mga paninda, lalo na tong terminal ng tricycle dito, yan sa may
Mabini Plaza pag mga ganitong oras. Nagti-terminal sila. Tuloy tayo mga kababayan. At ito nga, sabi nga natin, again, ulit-ulit, no? Side to side, okay na naman ito. Nagsisilbi din to na ilaw, no? Para sa mga kababayan natin na dumadaan dito. Kasi ito, hallway kasi ito, ay walkway kasi ito. Kaya kagaya ng mga yan, nagjo-jogging galing ng Rojas Boulevard, pauwi na dito sa area. Yan. At yan, maaga pa, time check. Alas 6:08. Yan si kuya, pahiga dyan sa gilid. At ito yung hinigaan na naman kanina. Ito yung ito yung ugali ng Pinoy na kagaya nun, humiga si kuya, iniiwan na lang. Tapos itong mga bata na nasa gilid ng kalsada ng Quirino. Boy, ba't dyan kayo nakatambay? Ba't dyan kayo nakatambay sa gitna? Masagasaan kayo dyan eh. Dito kasi mga kababayan ko sa may bandang Dakota, dito banda, madaming mga batang pasaway dito. Iskupan nga natin ng video. Kasi kagaya na itong dalawang bata na to, nasa gitna ng Center Island. Tapos yung isa pa na yun, pag-alagala sa Center Island. Call up nga natin sila, boss here. Yeah. And fairness dito mga kababayan, madalas natin ipakita tong lugar na to. O, tingnan nyo. Wala na siyang basura. O, ang linis na. Dati puro basura to, di ba? Doon sa mga solid natin na follower, ayan, yung sumusuporta sa ating channel. Ang dami na nating pinakitang problema dito sa may gilid na to. Puro basura mga babayan. Ngayon, malinis, in fairness ha. Grabe, ang bilis ng action ni Yorme Isko Moreno. Congratulations, pang 11 na araw natin ngayon sa pamumuno ni Yorme Isko. Nakita natin yung malaking pagbabago. So ito lang, no, wala na yung ilaw. Kaya nga nabawasan talaga, ang dami. Then yung ostrich dyan, no, sa taas, wala na ring ilaw. Yan, sana ma-repair. Itong Manila Zoo signage dito, wala din. Wala din siyang ilaw. Ito na yung isang bata na sa gitna ng Center Island. I don't know kung anong purpose mo, bakit ka dyan naglalaro sa gitna. Tuloy tayo. Ito rin yung signage ng Manila Zoo. Kapansin-pansin natin mga kababayan na pinatay. Kasi maaari na gumagawa na sila ng bagong program dyan. Kasi bago na rin yung ating director. Plus syempre yung ating mayor. Dati nakikita natin dyan yung sila Ma'am Hani Lacuna. Behave na behave itong mga riders ha. Uy, umuulan na. Umuulan na mga kababayan ko. Wait lang. At umuulan na nga. Lilim tayo, lilim. Baka lumakas itong ulan na to ha. Kaya bilis-bilisan na natin para makalilim tayo. Dito tayo, papunta na tayo ng Manila Zoo. Eto mga kababayan, para sa mga legit na viewer natin, kung natatandaan nyo ang lugar na to, ang dami nating nasayang na pagkakataon. On the way na tuloy-tuloy sana, no? Yung chiching-chiching na income ng ating lungsod. Pero nawalan kasi tayo ng isang hayop eh. Sino kayang magandang hayop na pwedeng ipalit natin kay Mali para tauhin tayong muli sa Manila Zoo? Sa tingin nyo? Makakuha lang tayo ng sikat na buhaya eh, no? Yung tipong pinanggigigilan,
tapos pupuntahan, dadalawin, tapos sasabihin, be, bote nga. Sisikat tayo muli. Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa mga kabayan, dahil bumalik na ang ating magaling na direktor, si Sir Pio Morabe. Shoutout Sir Pio. Sana makausap kita bukas para makahingi ng konting tip how to promote our Manila Zoo, dahil sayang yung mga ganitong pagkakataon mga kababayan na meron tayo isang magandang pasilidad ng Manila Zoo, and medyo nagkukulang lang tayo ng hayop. Hopefully makakuha tayo ng maganda-gandang hayop. Pero likewise mga kababayan, sa kalinisan ng ating pasyalan sa lungsod ng Maynila, ang Manila Zoo ay suwabe, at nakikita pa rin natin ang kagandahan ng pasilyo na kung saan ay naipagawa ng ating butihing Isko Moreno Dumagoso. Maligayang pagdating mga kababayan. Okay, bukas kung gusto nyo mamasyal sa lungsod ng Maynila, sa Manila Zoo, na dito si Biswa Maali, yan ang na-preserve na katawan. Yan, tuloy po kayo dito sa ating magandang pasyalan, ang isang lugar sa lungsod ng Maynila, ang Manila Zoo. 59, shoutout. Di ba? Si 59 mga babayan. Tuloy po tayo dito. Tuloy tayo mga babayan. Sabi ko nga, kung free kayo at may pagkakataon kayong mamasyal dito sa Manila Zoo, mayroon na tayong mga wheelchair dito. Magagamit. Maganda po itong lugar na to. Ayan. Shoutout kay Sir Pio Morabe, ang ating director, bagong-bagong director. Masama man ang panahon, pero nandito tayo sa lugar ni Sir Pio. Alala ko dito mga babayan, dati punong-puno tayo dito. Grabe. Babalik din niya pag nagkaroon na tayo ng bagong Maali. Yeah, si kapalit ni Biswa Maali. Nandito pa yung mga imahe ni Biswa, at nandun siya, mga babayan, kung yung sinasabi nga natin na katawan ni Biswa Maali sa kabila. Biswa Maali, 1980 to 2023, Pet Eternity Taxidermy Service ang gumawa. So, karamihan din yung mga nagiging bisita natin ay foreigner na. I love Manila Zoo. Na-miss ko ang Manila Zoo. Dahil nung habang ginagawa ito ay laman na ng channel natin. Five nine, thank you. Shout out si 59 De La Cruz. Magandang gabi. Ngayon naman mga kababayan, ang silipin natin itong plaza ng Asuncion. Kumusta na nga ba yan dito? Tapat pa rin ng Manila Zoo yan. Kapis light. Wala na. Wala na yung mga kapis light. Sira na. Wala na rin yung ilaw nito. World Peace. Sira-sira no. Kailangan palitin na. And dito kulay brown ng tubig. Hindi na rin gumagana mga kababayan. Wala na din. Natanggal na yung kubo ng ano dun, ng gwardya. Ito wala na rin. Wala na yung mga kapis light. Di na umiilaw mga kababayan. Ayaw na, hindi na umilaw. Nawala na yung obstruction dito. Okay, so dito ito yung problema. Ginawang parking lot pala ito. Yan, harap ng Plaza Asuncion. Ayan dyan yung dating sabungan. Ang daming obstruction dito. Nakabalandra na sasakyan. Mabuhay lane kasi ito mga kababayan. Tapat ng simbahan ng Asuncion Plaza.
Assumption Church. Wala na rin buhay itong plaza na to, na kung saan ay nare-reklamo ng mga constituent dito sa Zone 78 dahil nagmumukha siyang private. Kasi ang pangalan kasi niyang Palaruan ng Batang Maynila, pero napakamasukal na, sarado na ang gate, wala na nakakapasok dyan mga kababayan. Kaya yung mga bata ay sa kalsada na lang naglalaro. Totoo lang, wala na rin gwardiya, sarado ang gate. Kung mapapansin nyo dyan sa puno ng akasya na yan, may mga ano din dyan mga kababayan, kapis light, pero wala na rin ilaw. Ayan, ito yung sinasabi natin na Palaruan ng Batang Maynila. Wala na, hindi na nagagamit, puro kakahuyan. May gate na yan sa tapat ng simbahan mga kababayan.